Mula, padihin mo na yung katabi mo, sabihin mo, isang mapagpalang umaga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, napakaganda mo kayong kapatid. Nagagandahan ba yung mga katabi nyo? So yan, so praise God, and muli, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilegyo na ibinigay niya ulit sa akin para makatayo ulit sa inyong harapan. So parang hindi ko na maalala kung kailan ako huling pumunta dito, but I think last year pa, no? So parang ngayong taon wala akong schedule na yung sunod sa iwa na ang tayo ay kulang din po kami sa mga power sa music video. Kaya ako nagagay sa kanila ngayon, hindi ako makapagbigay ng schedule. And actually wala akong schedule ngayon eh. So nagtawag lang sa akin si Pastor nung nakaraan. Sabi niya kung pwede daw ako mag-support niya sa Nancy. And praise God, dahil sabi ko naman, hindi natin tanggihan sa Panginoon palagi. Amen? Kaya yun, so salamat sa Panginoon. Kahit nagaling tayong trabaho, no? Hindi ako na-late kanina. So praise God. So, kasi parang ulit na kayo ito, late ako. Kaya sa Panginoon. But yun, so sige po, and welcome din sa ating mga bago. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon sa mga bago? So sa first time mo, meron tayo mga first timer. So welcome po sa buhay ng Panginoon. So wala po kami tinataas dito na kahit anong relihiyon, no? Basta po tayo ay naniniwala na ang Diyos natin, ang Panginoon, ang pinakadakila sa lahat. So lahat po tayo ay welcome dito sa buhay ng Panginoon. Amen? So parang ganda ng boss ko dito, parang nasa Araneta. Okay. So yun, so sa mga di po nakakilala sa akin, ako po si Brother Mac, yan, from Taichung. So dati rin po ako taga-ABS-CBN. So nalipat lang ako sa Taiwan. So punta ako sa Taichung. So yan. So kaya sa mga hindi po nakakilala sa akin, so hindi po ako sungit, mabait po ako. Mukha lang ako kumakain ng tao. Pag totoo. So yan, pwede nyo rin nakayat sa Facebook or sa Instagram, etc. So yan, para may kakilala tayo. Amen? Amen. Maganda dito ako sa kausong minakabahan ko lagi. Parang first time ko lagi na, kasi mayayain po talaga ang mga kapatid sa mga So sige, pag-usapan na natin. But before that, tayo pong lahat tayo sa dalit na may uli para sa ating declaration of faith. Sabay-sabay po tayo. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve man and to glorify God. Amen. So sige po, pwede lang tayo magsubo. So this month, pag-usapan pa rin natin, and today is our last Sunday of the month. Pag-usapan natin ang tema natin, with awe and reverence. Namatay po ang sa Hebrews chapter 12, verse 28 to 29. Sabi dito, therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace, by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear, for our God is a consuming fire. Amen. And this morning, pag-usapan po natin ang Book of Matthew, na kung saan, ang iba siguro sa inyo ay alam na to, ang story na kung saan si Jesus ay pinagpili ni Satan during the time na siya po ay nag-fasting for 40 days and 40 nights. Kaya bago ko-explain, basahin muna natin. If you have a Bible, you can bear with me, mga kapatid. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. So dito po ikot ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, parang hirap na, no? Ako nga, half day lang, hindi ko na kaya. No? Afterwards, he was hungry, of course. Sino pa naman di magutom. Now, when the tempter came to him, that is Satan, he said, if you are the Son of God, command that these stones become bread. So ito po ang unang challenge sa kanya ni Satan. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him out into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. Again,
The devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory, and he said to him, all these things I will give you if you will fall down and worship me. Then Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the devil left him, and behold, angels came and ministered. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Masa po tayo ay sanggaling manalangin. Yes, Lord God, muli Panginoon, at Tingong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa umalang ito. Patuloy namin tinataasan niyo dakilang pangalan. Patuloy namin nililipat, Panginoon, ang pangalan sa lugar ito. Salamat, Lord, sa umalang ito na muli pag-aaralan namin ng iyong mga salita. We pray na patuloy na buksan mo ang aming puso't isipan, malayang mag-usap ang iyong mga salita, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. At sa aking gagamitin na lilikod, patuloy mo lamang ibaba, Panginoon, na aking buhay ay hindi ko magagawa ang mga bagay na ito magpalaki sa akin, Panginoon. Kaya Lord, ikaw po ang magsalita sa umagang ito. Let it be the speaker today, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa aming Panginoon. Kung naman ang mga nais mong ituro, Panginoon, we pray na patuloy na i-apply namin palagi ito sa araw-araw na paglakad namin sa itang. Salamat, Lord, for the wisdom, for the knowledge, Panginoon, ay pagkakalawag sa amin. Let your Holy Spirit, Panginoon, fill this place, at ikaw lamang ang maitaas namin sa umagang ito, Panginoon. We humble ourselves, Panginoon, patuloy kami magpapakumbaba sa iyo, ikaw lamang palagi ang itataas namin sa aming buhay, Panginoon. Samahan mo po kami, at nawa, Panginoon, patuloy na maranasan namin ang kapangyarihan mo sa umagang ito. Kung aming hinihiling, dinadala ang pinagpapasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. So alam ko po, marami na kayo natutunan regarding sa ating tema with awe and reverence. Tama? So pinag-usapan natin how we worship God, ang pag-worship sa Panginoon. Kasi pag ako nag-ano talaga sa mga churches, nag-visit sa mga ibang binibigyan ako ni Pastor, pinapanood ko yung mga live nyo every Sunday. Kasi sabi ko baka maulit ang preaching. Actually dapat nga ang preaching mo ngayon yung ano yung sa Taichung, nakita ko si Sis Joanna, sabi ko. Sis Joanna kasi kasama namin nung first Sunday sa Taichung, kaya nung nakita ko si Sis Joanna, kailangan ko na magawa. Napilitan ako magawa ng bago kasi dapat yung preaching mo na lang sa Taichung eh. Siyempre, nahiya ko si Sis Joanna, sayang yung makeup niya, yung diba? Tapos marinig niya ulit, narinig ko naman sa Taichung yan. Kaya sabi ko, palitan ko para medyo matwist naman si Sis Joanna. Okay? So marami na tayo na pag-usapan that our worship sa ating Panginoon, ito po ay hindi lang lifestyle. No? Hindi lang ito pag-attend natin every Sunday, but it is a lifestyle sa buhay natin. Na sa bawat araw-araw na paggawa natin, whether you eat or drink, lahat yun ay dapat napapapurihan natin ng Panginoon. Amen? So kasi marami sa atin karaniwan kapag sinabing worship, it's all about music. But mga kapatid, hindi po yun. And last time, may turo na rin po sa inyo ni Sis Jenalyn ang meaning ng awe and reverence, or with respect and honor and godly fear, how we respect God sa buhay natin, mga kapatid. And this morning, pag-uusapan naman natin yung buhay pananampalataya natin sa ating Panginoon. Because isa sa way natin to honor God, to respect God, is if we stand firm sa ating Panginoon. Amen? Kasi napakahirap manampalataya, or napakahirap sumamba sa Panginoon nung walang pananampalataya sa Diyos. Napakahirap umarap sa Panginoon na umaharap lang tayo, hindi natin alam kung ang dahilan, wala tayo pananampalataya sa Diyos. Kaya yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa umaga nito. Kaya ang title po natin ngayon, Stand Here. Sabihin mo sa kanila mo, Stand Here. Stand here. Okay? Manatili tayo matatag. Okay? At kung titignan natin ang story ni Jesus, no? Nakita natin how the tempt ng kaaway na kahit nag-fasting siya for 40 days and 40 nights, nandun talaga nag-stand siya sa pananampalataya niya. Napakahirap nun, mga kapatid. Sabi ko sa inyo kanina, kung ako lang mag-fasting half day, hindi ko na kayanin niya. Baka lahat na makikita ko, kakainin ko na. Pero ang Panginoon, He fasted for 40 days and 40 nights. At nakita natin na yung tempt sa kanya ng kaaway is hindi biro. Ang daming in-offer sa kanya. But then again, Jesus stand firm sa kanyang faith. Why? Yan po ang pag-uusapan natin mga sa umagang ito. Kasi kung meron man tayong tutularan sa pananampalataya natin, wala nang iba yung kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang Panginoong Jesus ang nanampalataya sa Diyos Ama na kaya naman hindi nahina. Brother Ma, kasi si Jesus, Diyos naman siya. Yes.
He is also God. Pero huwag natin kakalimutan na ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Lahat ng naranasan ng tao, naranasan ng ating Panginoon. Nagutom siya, umiyak siya, dininay siya, pinitray siya. Lahat yun, naranasan niya. Why? Kasi hindi niya mabayaran ang kasalanan ng tao, hindi niya maranasan yun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin kaya niya nalagpasan niya kasi Panginoon siya. So, kaya titingnan natin, bakit ba pagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus ang tangka ng kaaway sa kanyang buhay? Amen? So, take note, tingnan natin dito, ang pag-stand ng Panginoon, hindi sa oras na masaya siya, kundi saan siya nag-stand? Sa oras na may pagsubok sa buhay. Tama? Minsan kasi, ang tao, nag-i-stand lang sa faith natin kapag masaya tayo. Nag-i-stand ang isang tao sa pananampalataya niya kasi okay tayo, wala tayong problema. Pero kapag nandiyan ang problema, dyan mo makikita kung talaga nananatili ang tao. Totoo ang tao sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga ang faith, with troubles, with trials, hindi po biro yan. No? At there's so many Christians na nagpipail sa kanilang faith dahil nakakaranas sila ng pagsubok. Kaya ayan po ang titignan natin sa umagang ito. Dahil ang totoong pananampalataya, mga kapatid, masaya man tayo o hindi sa sitwasyon na meron tayo sa paglakad natin sa ating Panginoon, mananatili at mananatili tayo maglilingkod. Dahil yan po ang totoong pagsamba sa ating Panginoon. That every time we stand in our faith, no, napaparangal natin ng Diyos. Nabibigyan natin ng respeto ng Diyos. Na-acknowledge natin na totoong makapangyarihan ng Diyos na kahit sa dami ng problema mo, alam mo lahat yun malalagpasan mo. Kasi naniniwala ka sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. That's reverence. That's honor. That's respect. Kasi kung babasahin natin ng ibang translation ng Hebrews, sabi doon, with awe and reverence, with honor and respect. Kaya una, anong ginawa ng Panginoon? Para siya nag-stand sa kanyang faith. He knows his enemy's weakness. Alam niya ay kahinaan ng kaaway. Tama yung matag mo. Alam mo yung kahinaan ng kaaway? So, sige nga. Okay. Meron akong picture dito, mga kapatid. Hindi ko alam kung alam niyo yung movie ng Troy. Alam niyo yung movie ng Troy? So, yung Troy, hindi ko na siya maalala masyado, pero ang isang naalala ko kasi sa kanya noon, nung nanalo sila that time during the battle, so hindi sila umatake basta-basta. Nagawa sila ng strategy plan nila. So nag-isip sila paano nila matatalo ang kalaban. Kasi ganun sa buhay, sa paglakad sa Panginoon, hindi pwedeng puro pasugod tayo. Kailangan minsan nag-iisip din tayo. Kailangan minsan pinag-iisipan natin, paano ba natin madipit ang kaaway natin. Okay? So ito pong sa palabas na to, hindi ko makita kasi yung picture nila eh. So ako lang ang-drawing yan. Picture kami mga kapatid. So nakipag-battle sila. Then during that battle, alam niyo ang plano nila, sabi nila magpatalo tayo. So ayun ang plan nila, magpatalo sila. Okay? Kaya nung natalo sila that time, so nagkano sila? Ano tawag doon yung bumalik? Hindi, yung retreat, retreat ba tawag doon? So, basta umalis sila, ayaw na nila makipag-away. So, akala ng mga kaaway nila, panalo na sila. Okay? So, kaya ginawa ng mga kaaway nila, so nagbigay sila ng isang regalo, isang malaking horse, isang malaking kabayo ng statue, na kumbaga parang ito yung reward sa kanila. Okay? So, parang ito yung pinaka-reward nila, parang ito yung sign na talagang nagkaroon sila ng victory dun sa battle. Okay, siyempre, yung mga kaaway naman, tuwa-tuwa. Okay? Kasi siyempre, naregaluhan sila, ganyan kalaki. No? Kaya anong time na dinala sa kanila yan, nag-celebrate sila. Nagpanalo tayo, we have a victory. No? Nagtanong sila, nag-inuman sila. No? Hanggang sa dumating ang gabi, hindi nila alam lahat ng kaaway nila nasa loob ng kabayo. Kaya anong time, mga lasing na sila, hindi nila alam, mga kaaway nila, nasa loob pala ng kutak na nila. Kaya nung mga lasing na sila, tulog na ang iba, payapa na sila, akala nila, victory na sila. Bigla ngayon lumabas si Troy dyan sa kabayo niya at pinagpapatay nila lahat ng kaaway nila. And minsan sa buhay natin, we need to plan first kung paano tayo
lalaban sa kaaway sa paglakad natin sa Diyos. Kasi tandaan natin, ang paglakad sa Panginoon, hindi naman palagi masaya. Tama? Hindi naman katabi mo na sa malo. No? And if we have a plan in our lives, there's always a victory in worshiping God. Amen? Lagi niya may katagumpayan. Lagi niya may victory sa pag-worship natin sa ating Panginoon. Kaya mahalaga na inaalam natin yung kaaway, yung kahinaan ng kaaway natin. And kung titignan natin yung binasa natin sa story kanina, anong kahinaan ni Satan? Matthew chapter 4, verse 4, 7, and 10. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." That is the first of the unang sandata. Pangalawa, verse 7, Jesus said to him, "It is written again, you shall not tempt the Lord your God." And verse 10, then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve." So ano napansin nyo? Bakit siya nagtagumpay? Anong ginamit na sandata ng Panginoong Jesus? The Word of God. It is written. Simple lang pala, ano? Bakit kaya yung iba, kapag nagka-problema, parang ang bigat ng problema nila. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi sila sa Diyos malapit. And sometimes, kaya tayo lagi nadidipit ni Satan because hindi natin alam kung anong kahinaan nila. Kaya kapag may mga problema tayo, ang dami-dami nating lalapitan, pero minsan hindi na resolve ang problema. Tama? Why? Kasi nakakalimutan natin ang totoong sandata na pwede natin gamitin sa kaaway. And that is the Word of God. Bakit lalayo ka pa? Kaya nga ngayon, praise God, kasi kahit wala ka ng Bible, nandiyan ang cellphone. Magsasearch ka na lang kay Googles. Pero minsan, hindi pa natin nagagawa. Because tanda natin that every time na kapag meron tayo palagi sandata, no, pang-protekta sa kaaway, we will have a victory. We always have a victory in our lives, mga kapatid. At hindi pwedeng aalis Satan. Kaya kung sabi sa 11, verse 11, "Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him." Saan ang kapurihan? Sa Diyos pa rin. Why? Kasi ang Diyos ang ginamit mo para matipid mo ang kaaway. Simple lang, no? Sabi mo sa katabi, simple lang pala. Kaya minsan, kaya tayo nagpipail sa faith natin, kaya maraming nanghihina sa pananampalataya natin, hindi dahil totoong pinabayaan sila ng Diyos, hindi po yun, kundi dahil hindi sila lumapit sa Diyos. Kasi ang Diyos, nandiyan lang naman lagi yan. Amen? Nandiyan lang palagi yan. Kaya naman kasi dahil ma-pride ang tao, no? Wala ng pera, kaya naman takbo. Kay Mare, kay Tess, naalala ko tuloy siya. One of the reason kung bakit ba natin kailangan alamin din kahinaan ng kaaway, alam niyo kung bakit? Kasi even Satan, alam niya kung ano kahinaan ng kaaway. Yan lang kasimple. Hindi tayo mananalo kay Satan kung siya lang ang nakakaalam kung anong kahinaan meron tayo. Kaya pansin nyo, may mga kasalanan kayo paulit-ulit na ginagawa. Kasi alam niya doon kayo manina. Kaya si Satan matalino yan. Hindi mo basta-basta malilang si Satan. Kaya kung ikaw hindi ka nagbababad sa salita ng Panginoon, hindi ka nagtitingin kung ano yung mga dapat na gawin mo every time you walk in the presence of God, marami talagang bagay mo mawawala sa'yo. That's why tinuturuan tayo ng Panginoon that we need to know the weakness of our enemy. Kasi yan ang magbibigay sa atin ng victory, mga kapatid. Kaya pansin niyo si Jesus, he fasted for 40 days and 40 nights. Anong in-offer sa kanya? Bato, gawin mong tinapay. Kasi alam niya doon siya mahina eh. Ayun ang kailangan niya, tama? Kaya ikaw, pag gutom ka sa babae, ano bibigay sa iyo ng kaaway? Babae. Kung gutom ka sa games, ano bibigay sa iyo? Bibigay sa iyo yung games. No? Meron ba kayo? Ang dami ng ano ngayon, nakikita ko sa Facebook. Mga online gaming na casino. Ang daming naubos ang pera dahil kakasugan nila.
Tandaan natin mga kapatid, kapag tayo lumalakad sa Panginoon, hindi pwedeng hindi natin alam paano natin dedepensa ng faith natin. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, okay lang kasi patatawarin mo naman Diyos. Okay lang na magkasala ako. Okay lang na hindi ako makatid ng church. Okay lang na may babae ako dito. Kasi patatawarin mo naman Diyos. Hindi po ganun ang pananampalataya sa Diyos. Hindi po ganun ang totoong pagsamba sa ating Panginoon. Kasi sometimes ginagamit ni Satan din ng mga material na bagay dito sa mundo na akala natin galing sa Diyos. Sino ba ang Diyos ng mundong ito? Satan. Bigyan ko example. For example, binigyan ka ng work. May mga sideline dito. Yung mga wala. Kasi sa amin, bawal ang sideline. For example, binigyan ka ng trabaho, extra work. Tinapat ng Sunday. Hindi ka na ngayon nakapag-church. Sister Jenaline, hindi mo na ako makapag-church kasi may word of every Sunday. Sayang naman. Blessing ng virtue. Ang tanong, paano ba dinidefine ang salitang blessing sa buhay mo? Yes, sa tingin mo, blessing yan. Pero kung sa tingin mo na yung mga bagay na nararanasan mo dito sa mundo ay napapalayo ka sa Diyos, maybe hindi galing sa Diyos yan. Kasi ang totoong pagpapala na galing sa Diyos, hindi ka dapat napapalayo, kundi napapalapit ka. Kasi you cannot have the blessing without a blesser. Hindi mo pwedeng sabihin na blessing yan kung wala ang blesser sa buhay mo. Ang dami kong blessing. Pero wala ka naman Diyos. Kasi tandaan natin mga kapatid, ang totoong pagpapala, hindi mo yan makita sa material na bagay, kundi sa ating Panginoon. Proverbs chapter 10, verse 22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Na kaya kung talagang pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos, hindi mo kailangan maghirap. Hindi mo kailangan mawala sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Kasi kung gusto ka niyang pagpapalain ka niyan at ang pagpapala, wala yan sa mga bagay na ginagawa natin, kundi nasa Panginoon yan. Kaya nga ang paghahangad mo ng pagiging mayaman, hindi yan ang magpapayaman sa iyo, kundi ang paghahangad mo sa Diyos ang magpapayaman sa iyo. Kasi marami naghahangad yumaman, pero ang totoo, hindi yan ang magpayaman sa iyo. Kasi kahit gaano ka magtrabaho, kung hindi ka payamanin ng Diyos, hindi ka papayamanin ng Diyos. Pero kung lagi mong hinahangad ang presensya ng Panginoon, diyan mo mararanas ang nag-uumapaw na pagpapala sa buhay mo. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang hindi pinagpala yan. Di ba? Pinagpala yan. Di ba? Tingnan mo, ang daming blessing yan. Pero hindi ko sinabing mangutang kayo, ha? Hindi kayo mangutang. Okay? That's why tinuturo sa atin that we need to stand here, stay connected mga kapatid. You know why? Kasi even si Satan, ginagamit ang salita ng Panginoon para tayo ma-distract. Tingnan nyo, verse 6, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down. For it is written, ang galing ni Satan, no? Alam niya. He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Hindi. Satan yan, ha? Pero alam niya ang salita ng Diyos. Kaya nakakaya kung hindi ka nagbasa ng salita ng Panginoon. Baka mas marami pang alam memory verse si Satan. Nag-recite kayo sa Roman at sabi mo si Satan, isa lang masabi mo, Jesus well. Tapos Satan, nakakahiya yun. Mga kapatid sa Panginoon. Tapos sasabihin natin, we honor God, we respect God, pero ni minsan hindi natin nabasa ang salita ng Diyos. How can we say we worship, we honor God, we respect God, kung hindi naman natin alam kung sino ba yung Diyos na sinasamba natin? John chapter 10, verse 10. The thief, sino tinutukoy dito? Satan. Does not come except to steal. Steal, kanino? Steal from God. To kill our spiritual life. And to destroy our relationship to God. I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Okay? Kaya mga kapatid, huwag tayong pumayag na masira ang relasyon natin sa ating Panginoon dahil lang hindi natin alam how to defeat our enemies. We need to think, mga kapatid, paano natin palalakasin yung mga kahinaan na meron tayo.
Kasi yan ang tutulong sa atin. Pagdating ng araw, yan ang tutulong sa atin na tayo yung mag-stand sa faith natin. That kailanman, Satan, he will never win against us. Na dumating man, subukin tayo, no, mananatili at mananatili tayong matatag sa ating Panginoon. I remember, kasi this coming September 6 and 7, we have an evangelical concert sa dorm namin sa Bible Study Family. And every time talaga na may event kami, anniversary, text for graduation, 4G, no? BS tour, last time nagkaroon kami ng Bible study tour, family tour, so ang saya, no? Masaya palang maligo. No, masaya mga kapatid. Every time talaga nagkakaroon kami ng event, lagi kami tinetest ni Satan. Ang daming pagsubok sa amin, especially sa mga leadership. Last time, ang dami namin naging problema sa leadership. Yung iba, nagpapaalam na. No? Sabi ko, kung magpaalam na yun, magpaalam na din ako. Magpaalam na tayo lahat. Wala na matira. And bakit natin nararanasan yung kahinaan na yun? Kasi hindi natin alam kung paano natin tatalawin sa Satan. Kasi hindi tayo nagbabasa ng salita. Hindi tayo nagbababad sa presensya ng ating Panginoon. Napakahirap mag-worship sa Panginoon na pinagdadaanan mga kapatid. Pero the best way na may bigay pa rin natin ang best na papuri sa Kanya if we stand firm our faith sa ating Panginoon. Kasi yan pa rin ang mag-connect sa atin sa Diyos. Always respect and honor our living God, mga kapatid. Stand firm, at ipakita natin sa Diyos na tayo totoo sumasamba sa Kanya. Amen? Bilis na, ang oras sa mga kapatid. Kasi ano to mga 3 araw to. Pasok kayo bukas. Hindi, mabilis lang mga kapatid. Next, ano pa ang ginawa ni Jesus or ng ating Panginoong Jesus para niya itong pagtagumpayan ang pagsubok sa Kanya? He knows who He is fighting for. Tanong mo yung katabi mo, parang kanino ka lumalaban? Alam ba natin kung bakit tayo narito ngayon? Alam niyo kung bakit narito ngayon? Ang iba kasi, baka nandito, nintay lang ang lunch, tulad ko. May lunch ba tayo? Okay? Alam kaya natin kung bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya natin. Alam kaya natin kung bakit tayo hanggang ngayon nananatili pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Naalala ko po, meron na namang bago ngayon sa TV. Ewan ko bakit pinapalabas nila ngayon to. Kasi alam ko before meron na to yung face-to-face. Alam niyo yung face-to-face? Face-to-face. Paghaharapin yung mga magkakapitbahay, no? Yung mga... Tapos, i-deliver sa nila, tama? Mag-away-away, kukuha ng upuan, babalibag yung upuan. Hindi ko, i-search nyo, may palabas na naman ngayon Ang host ata ay si Carla Estrada, no? Pero hindi ko nanonood mga kapatid. Isa ba yung scrolling ako sa dumadaan siya? Alam niyo kung bakit sila nag-aaway-away? Kasi meron silang ini-stand. Tama? Meron silang pinaglalaban. Asawa ko yan Sino yung mga asawa dito? Diba? So, kaya kapag kayo, gutom kayo sa babae, huwag kayong titingin sa kahit anong babae. Amen? No? Kahit mas sexy pa yung mga babae na ipinakita sa inyo ni Satan, huwag na kayong titingin. No? Kasi pag sexy, wag. Kahit na alam niyo sa tingin niyo mas sexy sila, huwag pa rin. Tama? Kasi kung totoo ang pananampalataya niyo sa Diyos, isa lang dapat ang magandang babae sa inyo, yung asawa ninyo. Amen? Naalala pa niyo. Kaya ang ginagawa nila sa face-to-face, pinaglalaban nila ang karapatan nila. They stand. Kahit na masaktan sila, kahit na mahirapan sila, kahit masugatan sila, kahit murahan sila ng mga masakit na salita, okay lang yun kasi kailangan nilang ipaglaban yun Ganun po ang ginagawa nila. And sa atin din, bilang mananampalataya, ganun din ang ginagawa natin. Every time we walk in the presence of God, dapat meron tayong alam sa buhay natin na pinaglalaban natin. Sino ba ang reason bakit tayo papatuloy sa gawain? Ano ba ang dahilan bakit natin pinaglalaban ang pananampalataya natin sa ating Panginoon? And tingnan natin anong ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ano ba ang pinaglaban niya sa ating kaaway? Matthew chapter 4 verse 10. Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written," ito ang kanyang pinaglaban,
You shall worship the Lord your God and Him only. Sabi mo sa katabi mo, Him only. Him only. You shall serve. You shall serve. You fight that there's only one God in this world. Pinaglaban ng Diyos yun. Paano niya yung pinaglaban? Pansinin niyo yung verse, binasa natin, in-offer sa kanya lahat ng nakikita niyo. Lahat ng nakikita mo, sa'yo na yan. Sambahin mo lang ako. Pero nang sabi ng Panginoon, wala ang ibang pwedeng sambahin ko, hindi ang Panginoon Diyos lamang. Sa inyo i-offer yun, sabihin niyo rin yan? Hindi. Tonto kayo, ikotse na ako. No? Ang dami ko ng kayamanan, ang dami ko ng ari-arian. Hindi siguro. Baka ipagpalit niyo yung mga bagay na i-offer sa inyo. Hanggang saan tayo mag-stand sa pananampalataya natin sa Diyos? Last time, preaching ko sa Taichung, tinanong ko akong 24 hours nila sa isang araw. So, pinakompute ko. Try nyo rin compute. Pero huwag na yung pumigit kasi nung last time, pinapikit ko sila dahil nakatulog eh. Hindi na nagising. Sa 24 hours ninyo sa isang araw, tama 24 hours, di ba? Compute ninyo, ilang oras doon yung nag-devotion kayo. Ilang oras doon, pinananalangin kayo. Ilang oras doon, yung nagbabasa kayo ng salita ng Bible. Isipin nyo lang, ano nyo lang, estimate nyo lang. Ang prayer ko, thank you for the blood. So 1 second, 2 seconds. The rest, saan na pupunta? Kasi kung saan ang pinakamaraming oras mo, ay ng Diyos mo. Kung saan mo mas inuubos ang oras mo, ayun yung pinaglalaban mo sa buhay. Na kapag hindi mo nagawa yun, parang kulang ang iyong buhay. Parang kulang ang araw mo. Tama? Kaya tanong mo katabi mo, sino Diyos mo? Secret lang po niya. Kasi alam niyo mga kapatid mo, kung talagang totoong natin pinaglalaban ang pananampalataya natin sa Diyos, pinaglalaban natin that He is the only one God in our life, magpapatuloy tayo kahit napapagod tayo. Tama? Tingnan mo yung katabi mo, pagod yan. Lahat ba dito mang gabi? O di ba? Lahat galing sa trabaho. And yet, nandito ka ngayon, nagsisearch sa Panginoon. Why? Kasi totoo ang pananampalataya mo sa Diyos. Palakpan natin ang Panginoon. Diba? Yan ang totoo ang pananampalataya sa Diyos, na hindi mo iniisip yung pagod, hindi mo kanina nga, muntik pa ako madapat, nakatakbo. Kasi galing din ako pasok. Sabi ko, hindi na ako malilig talaga. Last time, tapos na yung service eh, tsaka ako dumating eh. Sa mga wala ko dati, tapos na yung service, tama ba? Ay, nakuha niyo lang paalala. Okay. So, mag-stand tayo mga kapatid. No. Tignan natin kung ano yung bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Tignan natin yung mga grasya na nararanasan natin sa Diyos mga kapatid. Kasi tandaan natin, ang grace ng Panginoon hindi naman huminto yan. Ang pagpapala ng Panginoon hindi naman huminto yan. Ang nagiging problema, hindi yung pagpapala, kundi paano mo tinitingnan yung pagpapala. Kaya akala mo minsan, sinasabi mo hindi ka na blessed. Kaya yung oras mo sa Panginoon na dapat ibinibigay mo, hindi mo rin binibigay. Kasi akala mo kinalimutan mo ng Diyos. Pero tandaan natin, there's always a grace in our lives. Araw-araw yan. Yung nakakakain ka ng 4 na beses sa isang araw, grasya ng Panginoon niya. Yung iba nga, 2 lang eh. Yung iba, 1 lang. Yung iba, wala pa nga eh. Diba? Yung magising ka na may makeup ka na, grace yan. Gero lang ako. Last time, na-share ko din sa Taichung, ang buhay ni Hananiah, ni Mishael, and ni Azariah. Okay? So, mas kilala silang Shadrach, Meshach, and Abednego. So, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga bago natin, so Shadrach, Meshach, at Abednego po ay sila po ay mga Jews na kung saan ginawa po sila ni Haring Nebuchadnezzar during that time na sinakop po ni Haring Nebuchadnezzar ang Jerusalem. Okay? So, sinubi niya po ang Jerusalem nung time na nagtagumpay siya na sakupin ng Israel. So, nanguha siya ng mga lalaki.
Sabi ni Haring Nebuchadnezzar, kumuha ng mga magandang lalaki. Ito yan, kung gusto niyo basahin, nasa Book of Daniel. No? Kumuha kayo ng mga magandang lalaki, makikisig. Kaya sabi ko lang sa inyo sa Taichung, kung buhay ako nung araw. Ganaya agad kayo. Wala ba akong sinasabi mga kapatid? Judgmental, close na natin to. Ngayon, ang nakuha po ay si Daniel, si Shadrach, Meshach, and Abednego. So, binigyan sila ng posisyon sa sa land of Babylon, sa Babylonia. Then, during that time, nagpagawa siya rin ng Nebuchadnezzar, kahit simple na lang, nagpagawa siya ng malaking rebulto na hindi pit ang taas, na hindi pit ang lawak, ang lapad. No? So, sabi ni Haring Nebuchadnezzar sa bansa, sa lungsod ng Babylonia, tuwing may tutunog ng mga instrumento, katulad yan, pero wala pa naman drums ng araw. No? Trompeta, mga lyre. So, basta may marinig kayo natunog na instrumento, kailangan sasambayin niyo ang Diyos na pinagawa. Yung gintong rebulto. So, yun po yun, pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. So, yung time na dumating na yun, tumunog na yun, ang ginawa ng tatlo, Shadrach, Meshach, and Abednego, sila lang ang hindi lumuko. Okay? Hindi sila sumamba sa gintong rebulto. So, ngayon, may nakakita ngayon, mga chismosa, hindi, biro lang. May nakakita ngayon ng mga taga-Babylonian, kasi ang mga Babylonian galit sa mga Jews. Okay, galit po sa mga Hudyo. Kaya ngayon, sinumbong ng mga Jews, ng mga Babylonians na yon sa Haring Nebuchadnezzar, yung ginawa ng tatlo. So, pinatakpit sila, tinanong, totoo ba na hindi kayo lumuhod sa gintong pinagawa ko? So, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kapag kayo hindi pa lumuhod, ipapatapon ko kayo sa naglalagab-lab na ako. Okay, burno. So, sobrang init nun. Pero pinatunog ulit ni Haring Nebuchadnezzar, hindi pa rin sila lumuhod. So, nagalit na ang hari, hindi ko na ba makita yung pangalan, ang hirap eh, Nebuchadnezzar. Nagugulo na ako. Nagalit na ang hari, ay ang ginawa, pinadakip yung tatlo, yung naglalagab-lab na hurno, pinainit niya pa ng 7 beses. So, ganun kainit. Kaya ang ginawa nila, sabi doon, sigurado ba kayo na hindi kayo sasamba kasi tatapong kayo? Ang sabi ng tatlo, kahit itapong mo kami dyan, hindi kami sasamba sa Diyos. Dahil alam namin na ililigtas na kami. At alam niyo isang sinabi na, kahit hindi man niya kami iligtas. Ang ganda ng sinabi. Kahit hindi man niya kami iligtas, gusto ko pa rin malaman mo na hindi pa rin kami sasamba sa Diyos. Ang ginawa sa kanila, tinapon sila. Naglalagab-lab na hurno. Yung nagtapon sa kanila, namatay. So, sobrang init. Yung nagtapon sa kanila, yung pa yung mga pinakamakikisig sa Babylonians. Pero dahil sobrang init ng hurno na yun, namatay yung mga nagtapon. At nung time na tinapon sila doon, anong ginawa? Nagulat si Haring Nebuchadnezzar. Hindi ako nagulat. Nagulat si Haring Nebuchadnezzar, naglalakad yung tatlo sa loob ng hurno. Hindi lang yun. Not just 3, but 4. Nagulat si Haring Nebuchadnezzar, bakit 4 na naglalakad sa loob ng hurno? At yung isa ay parang Diyos. So, pinalabas sila ngayon, paglabas ng tatlo, kumpleto pa rin sila. Walang paso, walang sunog na kahit ano. Then, ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. They stand there in the faith sa kanilang Panginoon. Kahit na alam nila na mamamatay sila. That's the faith. Kaya niyo? Kaya niyo mamatay hanggang dulo para ipaglaban ng karapatan yung pananampalataya sa Diyos? Para yung mga katabi mo. Kaya niyo? Napakahirap nun mga kapatid. Tama? Nanalangin ako sa Diyos eh. Ang sabi ko sa Lord, mag-i-extend ako dito hanggang 20 years. Hindi ako uuwi, magti-TNT ako kasi ano. Okay, iba yun. Kung titignan natin ang buhay nila Abraham, nila Noah, sino pa? Nila Moses, kapag may mga command sa kanila ang Panginoon, may promise ang Lord. Tama? May promise ang Lord sa kanila. Gawin itong bagay na to at ibibigay ko ang pagpapala. Ganyan lagi ang sinasabi ng Diyos. Pero kay Shadrach, Meshach, and Abednego, wala naman sinabi ang Diyos eh. Huwag niyo akong ipagpapalit sa kahit ano, hindi kayo masusunod sa naglalagab-lab na. Walang sinabi ang Diyos na gano'n. Kundi ano na sabi na, kaya ang sabi nila, kahit hindi kami ligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos. Kasi minsan gano'n tayo sa pananampalataya. We serve God, we worship God, kapag alam natin,
good thing yung mangyayari sa buhay natin. Kapag alam natin may mga itong mangyayari sa buhay natin, mag-serve ako sa Panginoon kasi para pagpalain ako. Mag-serve ako sa Panginoon para makakain ako ng lunch libre. Tonto na sila. Ano gutom na? I-close mo na kaya. Ngayon oras ng service. No? Pero kapag alam natin dehado tayo sa pananampalataya natin, minsan, naiyak tayo. Tama? Aminin nyo. Naiyak kayo? Kinakaya nyo. Yung pagkain niya lang sa labas minsan eh. O, kakain sa labas. Sis, mag-pray ko. Higa na sis. Naiyak ako. Tama? Doon pa lang, kinakaya nyo na ang faith nyo. Bakit ka mayaman na langit? Hindi po. Naalala ko lang. Nangyayari din sa amin yan. Pag sa tayo siya, magtuturuan kami ko. Kaya ako pag ganyan kainan, pagbubuhagan, sinasabi ko ako siya ng prayer. Para hindi na maunahan eh. Kahit sa mga simpleng bagay lang, dapat pinapatunayan natin sa Diyos that we are fighting for our faith sa ating Diyos Ama. Kasi mahal natin siya. Ang tanong, mahal mo ba ang Diyos? Tanong mo katabi mo, mahal mo ba ang Diyos? Kaya huwag tayong gagawa ng isang bagay na sa tingin lang natin, akala natin, mapapabuti tayo. Kahit na alam natin sa tingin natin na hindi tayo mapapabuti sa isang bagay na yan, magpatuloy ka pa rin. Ipaglaban mo pa rin. Kasi naniniwala ka. That's why honor and respect. Ina-acknowledge mo na kaya kang protektahan ng Diyos. Ina-acknowledge mo na kaya kang ingatan ng Diyos. Amen? Amen. Kaya kung titignan mo ang kabutihan ng Diyos, grabe talaga. Kaya ang sabi sa Ephesians, the grace are given to us. Sa ibang translation, undeserved gift. Hindi natin deserve ang grace ng Panginoon. For by grace, we are being saved through faith. Kaya hindi talaga pwede na walang pananampalataya sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya kung titignan natin kung gaano lang kalawak ang grasya ng Panginoon, matatanong mo ngayon sa sarili mo, kailangan ko ba talaga may paglaban ng Diyos? Kailangan ko ba talagang mag-stand sa pananampalataya ko sa Panginoon? Aminin natin, minsan may mga ministry tayo na mas marami na tayong time kaysa sa family natin. Tama? Mas marami na tayong oras sa gawain kaysa sa mga mahal natin sa buhay. Nung last time na, wala na akong nakasawa eh. Buti na bumalik. No? Kasi nung nagkaroon ng Bible Study Family Tour, tapos after na, nag-fellowship pa kami sa Starbucks. So, anong oras na kami nakauwi? Parang alas 2 ata. So, nagalit ang misis ko. No? Nung nagalit siya, tonto ako eh. Kasi single na ako ulit. Hindi, biro lang yun. Okay. So, ipaglaban natin mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, ipaglaban mo yun. Okay. Because kanya natin, paano ba tayo napunta sa sitwasyon na meron tayo? In 1 Peter chapter 1, verse 21. And when He did come, sino po yan? Ito kay yan? Jesus Christ. It was lead you to have faith. It was Jesus. Jesus is the reason kung bakit narito tayo ngayon. Kung bakit meron tayong pananampalataya ngayon sa buhay natin. In God, who raised Him from death and honored Him in a glorious way. This is why you have put your faith and hope in God. Kaya ang pananampalataya at paglilingkod, pagtitiwala ay sa ating Panginoon lamang. Kaya walang dahilan para hindi natin ipaglaban ang relasyon natin sa ating Diyos. Amen? So, huwag tayong tumingin sa mga material na bagay. Tandaan natin lahat ng bagay na nakikita natin mawawala lahat yan. Huwag mong hayaan na ipagpapalit mo yung Diyos na meron ka dahil lang akala mo yung mga bagay na nararanasan mo ngayon ang magpapasaya sa iyo. Tandaan natin lahat na meron na nakakapagpasaya sa atin dito, lahat yun pansamantala lang. Pero ang totoong kaligayahan na kailanman hindi matatawaran ng sino man, yun ay ang kasiyahan na kapili ng Diyos. Always stand firm in the presence of God at huwag natin hahayaan na masira lahat ng pinaghirapan mo. Ilang taon ka ng Kristyano? 5 years, 12 years, 1 year. Tapos mawala lang lahat.
dahil merong in-offer sa iyo sa ito na mas maganda. Because if we stand firm in our faith, anumang bagay o sino man mga bagay na ipapakita sa atin ng kaaway, no? Hindi natin ipagpapalit yun sa kanapilaan ng ating Panginoon. Amen? Para sa aking pagtatapos, tapos na saya sila. 1 Timothy chapter 6 verse 9. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. Sabi mo sa atin mo, God has called you. God has called you. Tinawag ka ng Diyos. Kaya yung mga bisita natin, huwag niyo pong isipin na napilitan lang kayo dito. God has a purpose. At hindi aksidente ang pagpunta niyo dito. Maybe this is the start na maranasan yung kaputihan ng Diyos. Although, everyday naman talaga naranasan natin ang kaputihan ng Diyos. Pero iba pa rin kapag tayo nasa piling ng Panginoon. Amen? Kung kahit hindi ka kumakain, mataba ka pa rin. Tingnan niyo, hindi ako mataba ka pa rin. Huwag nating hayaan na ilayo ni Satan ang buhay natin sa Diyos. Fight the good fight for the true faith because we are called to have eternal life. Huwag nating hayaan na mawala yung magandang ipinangako ng Diyos sa atin. Dahil mas pinili natin yung mga bagay na pansamantala. Let us stand firm in our faith in the presence of God and continue to worship Him with awe and reverence, with honor and respect, with godly fear, by strengthening our weaknesses, knowing our enemy's weaknesses, and declaring that He is the only God in our life. Pakita natin sa Diyos that we are willing na baguhin ang buhay natin. Napalakasin natin anuman ang mga kahinaan natin sa buhay at iparamdam sa Kanya na hindi mo siya ipagpapalit sa kahit anumang bagay o anumang pwedeng i-offer sa iyo ng kaaway. Ngayon na ipaglalaban mo siya kahit buhay mo ang kapalit. Why? Kasi buhay din naman ang tinayaan ng Diyos kung bakit narito ka ngayon. Buhay din ng Panginoon kung dahilan kung bakit hanggang ngayon nararanasan mo ang pagpapala ng Diyos. Kaya dapat ganoon din tayo. Kung tutusin, kulang pa nga buhay natin. Why? Because we're not perfect. We are not clean. That's why undeserved gift, undeserved grace. But this is the least that we can do sa ating Panginoon na i-offer mo ang buhay mo sa Kanya. Paglabot mo yan, like Shadrach, Meshach, and Abednego. Dahil yan po ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Let us pray. Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat Panginoon sa mga salita mo na binabasa namin. Salamat Panginoon because once again, you teach us Panginoon, you remind us how we will stand firm in our faith sa paglakad namin sa Panginoon. Alam namin Lord, hindi madali Panginoon, every time we attack the enemy sa buhay namin, lalo Panginoon, yung mga bagay na ino-offer sa amin ng mundong ito. Lord, salamat Panginoon, dahil sa umaga nito, sisimulan namin Panginoon ipaglaban yung pananampalataya namin Panginoon. Sisimulan namin Panginoon that we will defend ourselves Panginoon. We will know the enemy's weaknesses Panginoon para kami manatilig Panginoon sa presensya mo, manatilig sa paglilingkod sa iyo Panginoon dahil mahal ka namin at gusto namin Panginoon na habang nabubuhay kami ay papupurihan ka lang namin Panginoon. Ibibigay namin lahat ng pagsamba Panginoon sa iyo because you always deserve the highest praise and honor in our lives Father God. Kaya salamat Panginoon dahil alam namin na sa mga bagay na lalakarin pa namin na alam namin hindi madali magpapatuloy pa rin kami Panginoon dahil ikaw Panginoon yung frontliner namin, ikaw palagi yung lalakad sa amin, sasama sa amin sa bawat gagawin namin Panginoon sa buhay na meron kami. We pray na sa lahat ng ito ikaw palagi ang parangalan, ikaw palagi ang mag-glorify Panginoon, ikaw palagi ang mind-us Panginoon because we are nothing without you Father God. Kaya thank you Lord for the undeserved grace. Thank you Lord for undeserved gift na hindi kami karapat-dapat sa pag-ibig na to. Hindi kami karapat-dapat sa mga grasya na to pero pinagkaloob pa rin sa amin dahil mahal po kami. Kaya salamat Panginoon. And sa umagang ito, Lord, ang buhay ng bawat sa amin Panginoon, simula sa araw na to, we will offer to you Panginoon. Ibibigay namin lahat sa iyo Panginoon, anuman mga bagay na meron kami dahil alam namin na
kapag pinagkatiwala namin ang buhay namin sa Panginoon, lagi kami nasa magandang kalagayan. Laging maganda yung mararanasan namin. Patuloy na makita namin yung kabutihan mo sa amin. Continue to teach us, Panginoon, how we will surrender our life to you, Panginoon. Because that's the true worship with you, Panginoon. Doon namin mapapakita that we will honor you, we will respect you, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya salamat, Panginoon, dahil kami ang pinili mo. Alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay na nilikha mo, pero hindi lahat tinawag mo para maglingkod sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, dahil isa kami doon. Isa kami, Panginoon, para maranasan ang kabutihan mo. Isa kami doon para makita, Panginoon, that how glorious you are, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for the life. Thank you, Lord, for the forgiveness. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat. Lord, hindi kami magsasawa kung hindi ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil minsan hindi mo pinaramdam sa amin, Panginoon, na hindi ka nagsawa mahalin kami. Kaya salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin sa umaga nito. We will fight for you, Panginoon. Ipaglalaban ka namin habang nabubuhay kami, Panginoon. Ipaglalaban namin yung pag-ibig namin sa iyo dahil ganoon din naman ang ginawa mo sa amin. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa umaga nito we will stand firm at mananatili kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Sa umaga nito, muli, Panginoon, tanggapin mo ang aming pinakmataas na papuri, pagdakilan, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa amin. Magandang umaga sa lahat. Na-bless po ba ang lahat? Amen. So, grabe, no? Naalala ko bigla yung lagi kong sinishare sa mga friend ko. Lagi kong sinasabi sa kanila. Kasi minsan may mga friend tayo nakakagigil, no? Ayaw ko sinasabi, in order for you to win the battle, you have to know your enemy. And narinig ko ngayong umaga, nakaka-bless na. Naiyak ako. Nagayot ko yan. So, pero higit po tayo ng testimony. Let's offering po tayo. So, let's open our Bible sa Mark 12, verse 41 to 44. It says, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowd dropped in their money. Many rich people, but the large put in large amount. 42. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. 43. Jesus called his disciple to him and said, I tell you the truth. This poor widow has given more than all the others who are making contribution. 44. For they give a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. Hallelujah. Sabi nga kanina ni Bro Macroy na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay mga wala. So, bakit sinabi ng Panginoon na mas mahalaga, mas mabuti yung nagbigay ng maliit sa mahalaga? Kasi sabi niya doon yung mga nagbigay ng malaking pera, ano lang nila yung tira lang nila sa sobra lang sa pera nila ang binili nila. Pero yung babae, binigay niya lahat ng pera na kahit kakaunti naman. I believe na lahat tayo dito is we have a battle when it comes to finances. No, kaya nga nandito tayo, diba? So kaya nga nandito tayo, no? Dahil pagdating sa Pinas, meron tayong battle finances eh. Kaya nandito tayo. But nung blinas tayo, nakalimot tayo. Nung blinas tayo, kung hindi nalilimot tayo, nakalimot tayo sa Panginoon na nagbigay ng para sa Kanya. Nakalimot tayo magbalik sa Kanya. No? And I believe na God, na alam ng Panginoon na minsan gipit tayo, no? Alam ng Panginoon na, oy, marami tayong pinapakain, marami tayong pinapaaral. But God wants you to obey His commandments. No? Sabi nga ng Panginoon, magbigay tayo ng para sa Panginoon. And I know na sa mga attendees natin, lagi natin narinig
samantalang ay treated na unang sweldo natin o 10% ay para sa Panginoon. Ano ba naman yung 10% para sa Panginoon? Ano ba naman yung konti? Yung widow nga, binigay niya lahat ng meron siya. Because, you know what? Because she believed. Because sabi nga, he know who is God. Alam niya kung sino ang Panginoon sa buhay niya. Alam niya na kahit sa kapalanggot ng perang meron siya, hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay. Amen po ba? Let's pray for our tithes and offering. Yes, Lord, for the God, we thank you so much, Panginoon, for your goodness, O God. Maraming salamat for your faithfulness, Panginoon, sa buhay namin, O God. Even though, Lord, we don't deserve this, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, O God, sa mga aming tithes and offering, Panginoon, patuloy na ito ingatan mo, O God, Panginoon, sa mga source nito, O Lord, patuloy na i-bless mo, Panginoon, in order for us, Panginoon, to be a blessing to others, not even, Panginoon, sa aming family, pagkos, Panginoon, sa iyong bahay, panambahan, O God. Maraming salamat, Lord, Panginoon, sa mahawak, Panginoon, ng mga salapi na ito, Panginoon.